Samahan niyo kami today na bisitahin si Bulugoy kasi tingnan niyo ang laki-laki na niya. Wow! Alam niyo ba, halos ilang linggo na rin nga na nandito na ulit si Bulugoy. Para sa mga hindi nakakakilala sa kanila, sila po yung pamilya na nangangalakal tapos doon nga po sila nagsistay sa kanilang kariton habang andito nga po sila. Nakilala nga natin sila kasi nga nung minsang napadaan tayo, nabasa natin yung sign nila na nakasulat na nanghihingi sila or ng konting tulong kahit pangkain lang daw. Kaya nga every time na makikita natin sila, talagang tinatala natin sila ng a little something. Pero lately nga nakikita lang natin doon mag-isa si Bulugoy kasi nagtatrabaho nga po yung kanyang parents. Kaya naman sabi ni mother na isipan niya ngayon, dadalhan niya nga daw si Bulugoy ng food at ayan nga binili niya muna dito sa 7-Eleven para mas madali na rin nga daw. Kasi nga nung time na to, pauwi nga lang siya at may pinuntahan siya. Kumuha rin nga siya syempre ng tubig tapos malamig-lamig pa nga yan kasi nga syempre sobrang init ng panahon ngayon at kailangan talaga yan kahit ng mga aso. Yung food naman na pinili niya ay yung hindi masyado mantindi yung seasoning para nga syempre safe rin para kay Bulugoy. Nung papunta na nga siya, nakita niya na andun din pala yung parents ni Bulugoy ngayon. Siguro nga pahinga nila. Kaya naman naisip ni mother, syempre hindi naman pwedeng si Bulugoy lang ang bibigyan. Syempre pati yung parents din. Kaya naman umuwi muna siya at dumiretso dito sa bahay. Sinalubong na nga siya dyan ng mga batang makukulit at ayan, hindi sila magkaintindihan pag salubong sa kanilang mommy. Kala mo naman talaga ilang araw na hindi nakita ang mommy nila sa sobrang bagka-miss nila. Anyways, kaya nga pala umuwi muna si mother ay sinundo nga niya sina Kuya and Mark kasi nga magpapasama siya ngayon pagbili ng iba pang mga pwede nating ibigay sa kanilang pamilya. For the drive nga sila ngayon papuntang Tawilisan tapos dumiretso rin nga sila dito sa bilihan ng bigas. Namili nga lang si mother ngayon ng magandang klaseng bigas dito tapos nung makapili siya, kumuha nga siya ng 2 sako. Actually talaga bibili lang tayo ng bigas natin pero syempre binili na rin nga natin ng bigas rin yung family ni Bulugoy. May nakita pa nga si mother dito ng mga itlog na pula at alam nyo naman yan, bet na yung mga ganyan kaya ayan for the buy rin nga siya dyan at may pagpili pa talaga. Pero syempre kahit sino naman mapapatakam talaga sa itlog na pula, Diyos ko, napakasarap rin naman talaga niyan. After nga niyan, for the drive na ulit sila pabalik, kasama rin nga pala nila ngayon itong si Bibo. Tapos tingnan nyo, oh, talagang fineflex pa nga niya ang kanyang Rubik's Cube jar. Di nyo carry ang bata nag-Rubik's Cube kahit di naman mabuo. Bago nga sila makarating kay Bulugoy, napadaan na rin nga sila dito sa may Jollibee. Since malapit lang rin naman yan dito. Tapos alam nyo naman, nakatapat nga lang yan itong Raymundo G Farm Veterinary Clinic. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, malapit rin talaga sa atin itong clinic nila ngayon. Hindi talaga tayo lalayo kapag magdadala tayo ng pack members. Kasi nga paglabas sa amin guys, Jollibee na talaga. Tapos ayan, katapat lang yung kanilang clinic. For the bili na nga sila dyan ng uulaman nila. Tapos syempre, bumili na rin nga sila ng a little something para sa family ni Bulugoy. Hindi man tayo araw-araw nakakapagdala sa kanila guys, pero syempre kapag meron tayo at may time rin tayo, minimake sure natin na nakapunta tayo sa kanila. After nga nila makuha yung order nila na, dumiretso na nga sila dito kay Bulugoy at ayan na nga sila guys, yung kanilang kariton. Gaya nga nasabi ko sa inyo, andyan yung family ni Bulugoy and madalas talaga wala sila, tapos mag-isa lang si Bulugoy dyan kasi nga kailangan din nila magtrabaho. So sure ko ano yung ginagawa nila, pero gaya nga ng sabi nila noon, dito nga daw sila nangangalakal, kaya dito sila talaga nagsistay kahit taga malayo pa sila. May bahay naman daw sila pero syempre malayo nga dito kaya yan sa karito na lang sila nagsistay habang nandito kasi syempre tipid-tipid din. Anyways, yan bumaba na nga si mother tapos eto munang food from Jollibee yung binitbit niya. Eto na rin nga si ate at si kuya, nandyan na rin si Bulugoy at ayan tingnan nyo, super saya naman ni Bulugoy nung makita niya si mother. Alam nyo ba, habang ini-edit ko to, tuwan-tuwa ako kasi grabe si Bulugoy, ang lusog-lusog niya. Tapos ang ganda-ganda na rin nga niya kasi alam nyo naman nung huling beses na nakita natin siya, napakaliit pa talaga ng batang yan. Eto na rin nga yung unang binili ni mother sa 7-Eleven na para kay Bulugoy. Tapos syempre inabot na rin nga niya yan dyan kina ate at kuya. Tingnan nyo naman si Bulugoy, nakakatuwa. Talagang hindi niya nakakalimutan si mother. Super salubong pa rin nga siya kay mother gaya nung noon na maliit pa siya. Napansin din nga ni mother na may konting panot-panot si Bulugoy kaya sabi nga ni mother dadalan din daw niya ng something para makatulong doon sa kanyang health. So mang-ayon rin naman si ate na lately nga daw may kati-kati siya at may kamot-kamot siyang ganun. Pero grabe din talaga itong si Bulugoy, sobrang saya niya, o diba? Tingnan nyo, grabe talaga yung pagsalubong niya at hindi talaga siya magkaintindihan dyan. Basta sobrang sweet talaga nitong batang to. Tingnan nyo, super masayahin rin talaga siya at sobrang bait. Na kahit nga madalas siyang naiiwan dito, siya rin naman yung nagbabantay dito nga sa kanilang kariton. Alam niyo yun, habang wala yung kanyang fur parents, ayan siya talaga yung nag-iintindi dyan sa kanila at nagbabantay. Buti na lang rin nga talaga at medyo malilom dito sa area na napili nila, kaya naman hindi talaga masyadong naiinitan din itong si Bulugoy. Pero yan nga, nabigyan na natin sa kanila
wala yung mga binili natin. Tapos nagbabay na rin nga si mother kay Bulugoy dyan. Tapos syempre kay ate at kay kuya. Pero babalikan rin nga daw ni mother etong si Bulugoy kasi nga syempre bibigyan natin siya ng para nga dun sa kati-kati niya. Nagbabay na rin nga si mother dyan sa kanila pati kay ate at kuya at babalik na lang nga daw tayo.